Biglang naputol ang isa sa mga kable at ilang beses na tila hinampas sa ere ang slingshot ride na yan sa isang amusement park sa Seville sa Spain. At sa lakas ng impact, pumalas ay ilang bahagi ng ride na halos tumama na sa mga nanonood. 4 ang sugatan sa insidente at 2 rito sakay ng ride, habang 2 naman ang natamaan ng debris. Ayon sa mga otoridad, nagpapagaling sa health center ang mga sugatan. Dessert Bakamo, isang dambuhalang tiramisu cake ang binuo ng mahigit 100 chef sa United Kingdom. Gumamit po sila ng 19,000 itlog, 400 kilong asukal at mahigit 100,000 lady finger biscuits. 2 araw ang binuno nila para matapos ito at umabot ang cake ng mahigit 400 metro at nagtala ng world record na longest tiramisu. Nakasulat sa ibabaw ang "Grazie, Your Majesty" bilang pasasalamat sa Hari at Royal Family sa UK. Naghain po ng resolusyon sa Kamara ang Makabayan Bloc para imbestigahan ang nangyaring enkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Kabilang po sa 19 na nasawi ang 2 estudyante mula sa UP Diliman at UP Open University, isang community journalist at 2 Filipino-American. Git ng grupong karapatan, hindi sila combatants at may namatay ring 2 menor de edad. Sa pahayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, edad 17 at 16 anyos na NPA member ang 2. Anila, ang pag-recruit umano ng NPA ng mga menor de edad ay paglabag, hindi lamang ng mga lokal na batas pero pati sa international humanitarian law. Kinundi na naman ng UP Open University ang enkwentro at nakiramay sa pamilya ng estudyante nilang si Maureen Santuyo na ang advokasya raw ay tulungan ng mga komunidad ng mga magsasaka. Nanawagan din sila ng investigasyon at nakiramay din ang UP Diliman Student Council sa pagkamatay ng counselor nilang si Alisa Alano. Anila, hanggat walang solusyon sa kahirapan, hindi raw nito mapipigilan ang mga tulad ni Alano para alamin ang kalagayan ng mga mahihirap. Ayon naman sa information officer ng Bayan ng Toboso, wala raw paalam ang grupo ng mga UP student na magsagawa sila ng pananaliksik sa kanilang lugar. Sinusubukan pa namin kunin ang payag ng University of the Philippines ukol dito. At mag-iimbestiga rin daw ang Commission on Human Rights. Ipinakita po ng mga taga-Tagbilaran City ang mayaman nilang kultura sa pagbubukas ng Saulog Festival. Isang grupo ang gumawa ng Human Wave sa kanilang street dance performance. At ang isang grupo, binigyan pagpapahalaga ang mga tricycle drivers sa kanilang pagsayaw. Magarbo at makulay rin ang iba pang performance. 2 grupo ang nag-uwi ng tig 300,000 pesos na cash prize matapos manalo sa street dance competition at sa ritual showdown. Bahagi mga ito ng pagdiriwang ng pista ni San Jose Obrero, patron ng mga magagawa, tuwing Mayo 1. Beat the init ngayong tag-init. Kaya sa Esperanza Sultan Kudarat, dambuhalong halo-halo ang pinagsaluhan. Sa malaking kawa na lagpas 2 metro ang laki, pinaghalo-halo ang mga sangkap gaya ng yelo, buko, ube, saging, leche flan at gatas. Pagkatapos haluin ay pinamahagi na ito sa mga dumalo sa pista. Ika-7 taon nang ipinagdiriwang doon ang Halo-Halo Festival. At bukod po sa dambuhalang halo-halo, nagkaroon din ng float parade. At nagpasikat din ang mga nagtitinda sa paggawa ng kani-kanilang bersyon ng halo-halo.